pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa na ipahahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking nagawang mga pagsalangsang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanatang 1, Talatang 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay namatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Genesis 12:1-4. Sinabi ng Panginoon kay Abram, "Umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Gagawin kitang isang malaking bansa, ikaw ay aking pagpapalain. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging isang pagpapala. Pagpapalain ko ang magbibigay ng pagpapala sa iyo, at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo, at sa pamamagitan mo ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain." Kaya't umalis si Abram ayon sa sinabi sa kanya ng Panginoon, at si Lot ay sumama sa kanya. Si Abram ay may 75 taong gulang nang umalis siya sa Haran. Diyos ang unang humakbang. Diyos ang unang humakbang upang tayo ay ibalik sa Kanya at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang kasaysayan ay hindi lamang tungkol kay Abraham. Ito ay tungkol sa bawat isa na humahanap sa Diyos. Sinasabi ng Diyos, "Umalis ka at pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo." Ibinigay ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus na ating daan, katotohanan at buhay patungo sa Kanya. Ang buhay sa piling ng Diyos ay buhay na Kanyang pinagpapala. Ang Kanyang pinagpapala ay nagiging pagpapala sa iba. Ang tanging tugon sa gawang ito ng Diyos ay pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Awit 121, 2-8. Ang saklolo natin ay buhat sa Panginoon na Siyang gumawa ng langit at lupa. Hindi niya papahintulutang ang paamoy madulas. Siyang nag-iingat sa iyo ay hindi matutulog. Siyang nag-iingat ng Israel ay hindi iidlip ni matutulog man. Ang Panginoon ay iyong tagapag-ingat. Ang Panginoon ay lilim mo sa iyong kanan. Hindi ka sasaktan ng araw kapag araw, ni ng buwan man kapag gabi. Iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan. Kanyang iingatan ang iyong kaluluwa. Ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok ay Kanyang iingatan mula sa panahong ito at magpakailan paman. Diyos ang nag-iingat. Sa ating paglakad patungo sa Diyos, Siya ang ating tagapag-ingat. Hindi tayo lumalakad na mag-isa. Iniingatan niya ang ating paa na huwag madulas. Iingatan tayo ng Diyos sa lahat ng kasamaan. Iingatan niya ang ating kaluluwa. Tanggapin natin ang ginagawang ito ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya na ibinigay niya sa atin si Jesus na Kanyang anak. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Roma 4:1-3, 16 at 17. Ano nga ang ating sasabihin na natuklasan ni Abraham na ating ninuno ayon sa laman? Sapagkat kung si Abraham ay itinuring na ganap sa pamamagitan ng mga gawa, ay mayroon sana siyang ipagmamalaki, ngunit hindi sa Diyos. Sapagkat ano ang sinasabi ng kasulatan? Sumampalataya si Abraham sa Diyos at iyon ay ibinilang sa kanya na katuwiran. Dahil dito iyon ay batay sa pananampalataya upang maging ayon sa biyaya, upang ang pangako ay maging tiyak para sa lahat ng binhi, hindi lamang sa nasa kautusan, kundi pati naman sa nasa pananampalataya ni Abraham na ama nating lahat, gaya ng nasusulat, "Ginawa kitang ama ng maraming bansa," sa harapan ng Diyos na Kanyang sinampalatayanan, na nagbibigay buhay sa mga patay, at ang mga bagay na hindi buhay noon ay binubuhay niya ngayon. Diyos ang nagbibigay ng katuwiran. Hindi tayo makalalapit sa Ama gamit ang sarili nating merito. Ang Diyos ang nagbibigay ng katuwiran. Ito ay regalo, hindi bayad sa anumang ating nagawa.
Kaya't ito ay tinatanggap tangi sa pananampalataya sa Diyos at kay Jesus na kanyang anak. Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at iyon ay ibinilang sa kanya na katuwiran. Ibinigay ng Diyos ang kanyang tanging anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Juan 3:3, 5-7 at 9. Sumagot si Jesus kay Nicodemo, "Katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao'y ipanganak na muli ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Malibang ang isang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu. Huwag kang magtaka na aking sinabi sa iyo, kailangan kayo'y ipanganak na muli." Sumagot si Nicodemo sa kanya, "Paanong mangyayari ang mga bagay na ito?" Paano nangyari? Ang pagsilang na muli upang makapasok sa kaharian ng Diyos ay nangyari dahil ang anak ng Diyos ay nagkatawang tao. Sinabi ng Panginoong Hesus, kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, kailangan din namang itaas na nangyari ng ipako at namatay sa krus ang anak ng tao, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ang katuwiran ay ibinigay din sa atin. Ang pananampalataya ni Abraham ay ibinilang ng Diyos na katuwiran sa kanya. Hindi lamang dahil kay Abraham isinulat ang salitang sa kanya'y ibinilang. Ito ay dahil din sa atin na ibibilang sa atin na sumasampalataya sa kanya na muling bumuhay kay Jesus na ating Panginoon mula sa mga patay, na ibinigay sa kamatayan dahil sa ating mga pagsuway at muling binuhay upang tayo ay ariing ganap. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, binuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan ka at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat Ama, salamat dahil kay Kristo. Kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo.
Sa iyo ang lahat ng kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.